Earth signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ating private readings ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Kiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes, okay? At mag-iingat po kayo kasi masama pa rin yung panahon. Mag-iingat po tayong lahat. Tignan po natin ano yung mensahe. Mensahe po natin, Spirit Guide for Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. A shining life is about to appear. Ayan po. So, nagsa-struggle ba yung iba sa inyo ngayon? So, keep struggling. Okay? Keep moving forward. Yan yung sinasabi sa inyo ni Universe. Kasi kung ano man yung life na gusto ninyong ma-achieve, malapit nyo na po yung ma-achieve. Okay? Or sabihin natin, makakakita na po kayo ng liwanag. Hindi na lang puro dilim yung mga mangyayari po sa life ninyo. Tignan natin, kamusta ba yung overall energy? Spirit Guide, kamusta po yung overall energy? Ngayon, pasensya na nga po pala, meron pa akong hindi nabibigay ng mga private readings. Kasi nga, sama ng panahon. Tsaka baha. Kaya nahihirapang kumilos. Overall energy, Spirit Guide. Okay, so we have Ace of Swords. Ayan naman talaga, oh. Marami sa inyo, Earth signs, nagiging matalino kayo. Magaling kayong makipag-communicate. So, alam nyo yung pakikipag-communicate nyo na yan. Kung meron dito, nagbe-business po kayo. Nako, magiging okay na okay talaga yung business ninyo. Or meron dito gusto mag-start ng business. Tapos, ayan po, oh, magaling pa kayong mag-sales stock. Tignan natin, ano pa yung mga pwedeng mangyari sa life ninyo. We have 7 of Swords. So, kailangan nyo lang daw po maging maingat dito ngayong araw. Kasi pwedeng may mga tao dito na nagmamanipulate or gusto kayong manipulahin. So, ayan o. Mukhang meron kayong kailangang i-confront dito. Parang may matagal ng problema na hindi nyo po naaayos. Ayun, siguro isa din yun sa way para, ayan po, makamit nyo na yung peace of mind, makamit nyo na yung mga, yung life na gusto po ninyo. Ayan, kasi meron dito, may mga gumugulo po sa inyong isipan. May pag-uusap talaga dito na parang dapat mangyari ngayong araw na ito. Ayan po. So, parang hindi kayo matatahimik, ganon, hanggat hindi nyo nakakausap yung taong to, hanggat hindi to nagkakaroon lang ng linaw. Ayan po. So, some of you are craving for this specific conversation, communication. Tingnan po natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa iyong pamilya. We have Queen of Cups. So, meron dito sobrang tiyaga, sobrang maalaga na family members. This could be you. This could be your mom. Ayan. Or pwedeng asawa mo to. Tingnan natin ano po ang nangyayari sa pamilya. We have crossing over, bridge gap between your hearts with trust. Okay. So, meron dito pwedeng nangingialam pala sa inyong pamilya. Ayan. So, pwedeng merong sumusobra ba sa pagsasalita. So, yun nga po, nababother yung, pwedeng yung parents mo, yung mom mo, nababother siya kasi pwedeng yung sister-in-law niya or yung tita mo nakikialam dito sa nangyayari sa family po ninyo. So, parang, alam mo yung, di ba, kunwari, ikaw yung nanay, earth signs, pero, pag dinidisiplina mo yung mga anak mo, parang laging mayroong nakikialam. Parang pinapalabas na wala kang karapatan na pagalitan sila. Yung tipong ganun. Or wala kang karapatan na disiplinahin sila. Yung ganun. Parang may nagmamando po sa buhay po ninyo. Sa buhay ninyo ng family mo. Parang yun yung pinapakita sa akin dito. Tignan po natin. Okay? Pagdating naman po sa friends, kamusta naman ang mensahe? Okay, we have the Chariot. Sa mga friends mo naman po ito. Tingnan natin. Love disguise. Meron dito, meron kang kaibigan na involved sa third party. So, pwedeng alam mo to. Tapos, yun nga lang kasi, parang ayaw mo namang makialam. So, okay lang naman po yan kung ayaw mo makialam sa problema nitong friend mo na to.
Go beyond superficial looks and see who they truly are. So, pero pwede rin meron dito mapagpanggap. So, ayan po. Actually, may lumalabas dito na third party eh. Kung ikaw po ay may sarili ng pamilya, tapos yung kaibigan mo malapit sa asawa mo, medyo bigyan mo yan ng distansya. I mean, kailangan magkaroon yan ng distansya. Pumagitna ka po dito. Okay? So, pangit kasi talaga na ayun, close, masyadong close yung friend mo sa asawa mo, parang ganon. Sabi nga, 'di ba, wag kang, kung meron dito nag-iinuman, wag yung pasasamahin yung asawa po ninyo sa inuman, parang ganon. Oo. So, ayun, meron dito, pwede rin na meron kang kaibigan dito na nagkakagusto sa'yo, pero syempre, hindi siya umaamin kasi ayaw niyang masira yung friendship po ninyo. O mukhang matagal ka ng gusto nitong friend mo na to. Ayan. Tignan natin, pagdating naman po sa, pero kasi may third party talaga na pinapakita dito. Ayan, baka friend mo naging third party sa relationship ninyo. Pwedeng ganun. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa kaperahan. Sa kaperahan, we have the devil. So, merong bad habits dito. Hindi ko alam kung ikaw ba yung may bad habits pagdating sa pera. Or ito yun, no? Ito yung gusto mong makausap. Baka family members mo yan. We have liberated destiny. With release comes freedom, steering fate towards an unwritten future. So, parang hindi mo to inaasahan. Okay? Mula to sa family members mo. Hindi mo inaasahan na ganito pala yung ginagawa dun sa perang pinaghihirapan mo. Ayun, meron dito parang pinapamigay lang. Alam mo yung sinishare sa ibang tao. Pero kasi, ayun, hindi mo naman obligasyon yung ibang tao, ganyan. So, alam mo yun, parang sabihin natin, for example, ikaw nasa ibang bansa ka, tapos nagpapadala ka sa mga anak mo. Para lang dapat sa mga anak mo yung kinikita mo, yung pinapadala mo. Pero marami palang nakikinabang. Tapos, ito lang pala yung napupunta sa mga anak mo. So, parang ganun. Parang may pagdaramdam ka dito pagdating sa iyong kaperahan. So, might as well is, ano ba, kanino mo ba ipapadala yung perang pinapadala mo? Sino-sino ba yung makikinabang dyan? Or ano ba? Paano ka ba magpapadala? Or magkano na lang ba yung ipapadala mo? Magkano na lang ba yung budget mo for your family, for your kids? Kasi pwedeng, kaya may pinamimigay dito, pwedeng sobra ba yan? Sobra-sobra ba yung binibigay mo? So, kailangan mo asikasuhin yung pera mo dito. Kailangan mo pong malaman magkano ba talaga yung budget mo. Kasi marami pong nasasayang. Hindi naman nasasayang kasi di naman tinatapon. Kaya lang kasi, yung mga hindi dapat makinabang, nakikinabang po dito sa pera mo, earth signs. Tignan natin pagdating naman po sa iyong, sa mga naghahanap ng work, ayan, kung magpapasa kayo ng resume one of these days, 4 of Cups, ayan po, medyo matatagalan pa yung iba sa inyo bago kayo magkaroon ng trabaho. Ayan. So, wag lang daw kayong mainip, wag lang daw po kayong mapagod dito. Kasi nakikita ko dito, may i-offer naman sa inyo eh. Earth signs. Kaya lang po, karamihan dito, yung i-offer sa inyo na trabaho, parang hindi kasi yun talaga yung gusto ninyo. Kaya siguro nagdadalawang isip kayo dito. So, grab mo yung opportunity na darating. Sige, ano ba yung sasabihin nyo sa sarili ninyo? Kung ano ba yung unang offer sa inyo, yun ba yung tatanggapin nyo? Or kung ano yung last offer sa inyo, yun yung tatanggapin nyo. Paano kung yung first, yun na din pala yung last? Kaya pag-isipan nyo pong mabuti kung ano yung mga tinatanggihan ninyo. Tignan natin, pagdating naman po sa current job, yung mga may current job. We have King of Swords. Tapos, meron tayo ditong 9 of Cups. Ayan naman po. Marami naman dito. Relax naman po yung isipan ninyo. Pagdating sa trabaho, masaya naman po kayo because we have 9 of Cups. Proud naman po kayo sa inyong mga na-achieve pagdating sa inyong work. Ayan. Oo. Very direct lang din talaga kayo dito. Parang kung trabaho. Tignan natin pagdating naman sa mga gusto mag-start, mag-business. 8 of Swords. Ayan. Yung iba sa inyo medyo naguguluhan pa kayo dito kung ano ba talaga yung gusto ninyo. Ayan. Parang kasing ganito. May sinabi ako sa'yo. Ito yung gawin mong business. Yung iba po sa inyo, yun na talaga yung gagawin ninyo. So, kung hindi nyo po gusto yun, pero yun lang yung sinabi ko or sinabi sa inyo ng ibang tao, pag-isipan nyo po yan. Kasi di naman porket sinabi ng tao na yun, ay alam mo ba, umunlad ako dito sa business na to. Hindi naman porket sinabi niya yun, ay pwedeng umunlad ka na din doon. Or doon ka talaga uunlad. Hanapin mo po kung ano talaga yung passion mo dito.
Kasi sa totoo, mahirap magnegosyo. May mga times po talaga na zero yan. May mga times talaga na walang benta or mahina yung benta. So, paano pag hindi mo gusto? Panghihinaan ka dito ng loob, tapos susuko ka na kaagad. Kaya pag-isipan mo po yung mabuti. Ayan, pinag-iisip ka pa dito ng universe, huwag ka muna daw mag-start. Sa mga, ayan, nako, ito naman yung sales ng mga may current business. Napakaganda po, sobrang happy po ninyo. Yung mga sa inyo, kung meron kayong mga stops, pwede nga po na magbigay pa kayo ng bonus ngayong araw na ito. So, maganda po yung kalagayan ng inyong business ngayon. Maganda yung kalagayan po ng sales ninyo. Sa mga, ano naman, single mom, single dad, mga byudo at byuda, kamusta yung love energies para sa inyo? Kamusta po ang love energies? Baggage. Emotional baggage can weigh down relationships. Unpack it. So, yung iba po sa inyo, ayan, hindi pa talaga kayo totally ready na pumasok sa isang relationship. May mga dala-dala pa daw po kayo. Actually, kapag pumasok nga kayo sa isang relationship, hindi siya mag-work out. Bakit? If you have trust issues, 'di ba? Dahil sa last relationship ninyo, madadala niyo 'yan dito sa inyong relasyon. Sa bagong magiging relationship po ninyo. So, mag-focus muna kayo sa inyong sarili. I-heal nyo muna yung mga dapat nyong i-heal. Bitawan nyo muna yung mga dapat nyong bitawan bago po kayo mag-entertain, bago kayo pumasok sa isang relationship. Tignan naman natin para naman sa mga married. Para naman po sa mga married, para naman po sa mga in a relationship. Imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace it. Embrace its imperfection. So, ayan po. Tanggap nyo yung isa't isa. 'Di ba? May mga pagkukulang man kayo sa isa't isa, nagagawa nyo po yan ng paraan. Naaayos po ninyo. Meron kayong pagkakaunawaan dito ng person mo. 'Di ba? Kunwari, may nagkamali na isa. Gina-judge nyo ba yun kaagad? Hindi po. Iniintindi nyo po yun. Kasi alam niyo na wala namang perfect na tao. Walang perfect relationships. Yes, nag-aaway din kayo ng person mo, pero mas nangingibabaw pa rin yung love ninyo sa isa't isa. And yung understanding, napakahalaga din po noon. So, ayan lang po ang mensahe para sa'yo, Earth Signs. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.